Hello mga kasari, hindi na talaga tayo nawala ng mga kakumpetensya sa ating tindahan. So ano pa ang ating pwedeng gawin para tayo ay makapagpatuloy pa rin at may benta pa rin tayo kahit papaano. So dito sa aking lugar mga kasari, may bagong tayong tindahan dito sa katabi ko, isang convenience store. At isa pa may dumagdag na naman mga kasari, isang bigasan. So alam niyo naman na meron tayong bigasan dito sa ating sari-sari store. So ano na lang ba ang ating pwedeng gawin para tayo pa rin ay mabentahan dahil nga sa ang bagong kakumpetensya natin ay isa itong wholesaler. Malawang sailor, napakaraming siguro bibilangin mo ang kanyang sako ng bigas sa kanyang store na dito lang din sa tabi ko malapit ang sa akin, isa lang ang pagitan ng outlet. Nandyan siguro sa mga more or less 300 sacks ang kanyang bigas. So ibig sabihin, malaking ano ito, malaking kakumpetensya ko ng bigasan business. So ano na lang ba ang aking diskarte para ako ay mabentahan pa rin, no? At tayo pa rin ay nakapag-order pa rin sa ating suki sa bigas natin. Ang diskarte no lang ko na lang mga kasari ay chinek ko ang kanyang mga bigas kung magkano per kilo at tiningnan ko ang variety ng kanyang bigas. So anyway, magkaiba naman po kami ng variety. So dapat hindi tayo magkapareho, hindi kami magkapareho, dapat magkaiba kami. So iba ang kanyang bigas, ibang style ang kanyang bigas. Ang akin naman na iba. Ibang mga variety. Meron akong mga, lahat ng mga masasarap na bigas na quality ay nandito sa akin. Sure. Kasi lagi kong in-order yan sa aking um, supplier. So, yun naman siya ay ibang kanyang bigas, hindi masyadong kilala. So, ang aking bigas ay kilala ito at matagal na ako dito. I'm sure na mabibilhan pa rin ako. So, ito ang aking update sa aking rice. Order yan. So, yung rice na binibenta ko ay laging binibili ng aking mga customer yan. Yun na lang ang aking sekreto. Kung ano yung pinakagusto ng aking mga suki, yun at yun pa rin ang aking orderin guys supplier. So yun ang aking bigas dyan. Marami tayong mga bigas, marami tayong mga stock. So kahit siya ay, ang aking kompetensya mga kasari ay bigas lang talaga siya. Purely bigasan. Wala siyang ibang binibenta, walang mantika, walang asukal, wala lahat. So saan pa ba pupunta si customer? Sa aking tindahan, may bigasan ka na, may frozen foods ka pa, may groceries ka na, may mga kape ka na, may mga beverages ka na, may mga lahat ng mga pwede niyang gawin ay pwede niyang bilhin ay nandito na sa aking tindahan. So, saan pa ba pupunta si customer? Doon ka sa puro lang bigas o dito na makakabili siya ng asukal, may mantika, may itlog, ayan, may mga kung ano-ano pa, may mga dilata, ayan. So, marami mabibili si customer dito sa aking tindahan. Kung pupunta sila sa bigasan, bigas lang talaga ang pwede nilang bilhin. So, dito ay marami silang mapipili. Maraming mga biscuits. Kung mahina ang isang item, merong item na malakas, so may benta ka pa rin. Kung ang bigas mo ay hindi magandang variety at matigas ito, unang bili ng customer, pangalawa, pangatlo, sigurado ako hindi na yan babalik sa iyo. So dapat bago ikaw magbenta ng mga bigas, ay tingnan mo muna kung maganda ba ang quality, masarap ba itong isaing, kasi yun ang ating pang ano mga kasali, panglaban sa ating mga suki na dapat ang bigas na ay quality, magandang klase, kahit na medyo mataas pa yung bigas na tinitinda natin, basta magandang klase, magandang quality, mabalik pa rin si customer. So yun ang aking share mga kasari, no? Huwag tayong matakot sa ating mga kakompetensya. Kung meron mang bagong tayong tindahan sa ating katabi, pabayaan natin sila. Ano? Basta ang ating tindahan ay kahit hindi pa natin masasabing magpabongga ka sa tindahan mo, mag-ayos ka, magpa-renovate ka. Kahit hindi ka na magpa-renovate, ang gawin mo lang is kumpletuhin mo ang paninda mo at hindi mo masyadong taasan ang paninda mo, quality ang mga binibenta mong mga paninda, dito pa rin sa'yo yan, bibili si customer. Yun lang ang aking diskarte para dito pa rin babalik si customer at hindi kakabilang tindahan. So, mga kasari, kamusta na po tayong lahat dyan? So, update lang muna tayo sa ating tindahan ngayong tag-init. Ano-ano pa bang mga paninda meron tayo sa ating tindahan? Ayan. So, ngayon mga kasari, sobrang init, no? So, ngayon mga kasari, itour ko muna kayo sa aking tindahan. Ano-ano bang mga paninda meron tayo? So, meron tayo dito mga chichirias. Siniksik ko muna dyan yung ating malalaking chichirias kasi hindi na magkasya doon sa ating lalagyan or hindi ko pa nailagay. Ayan. So, dito muna sila sa side. Tinabi ko sa aking mga dilata section. Ayan. Yan yung ating mga dilata. And dito meron tayong mga gamot. Ayan yung iba nating mga stocks. Ayan, so marami pa tayong mga devote na mga UFC, mga Mang Tomas. Meron na rin tayong spam, mga kasari. Si spam pala mga kasari, sobrang mahal na ngayon, no? So, ang bentahan ko kay spam, ayan ay 250 pesos, 25% less sodium. And meron tayong
Ayan yung Homel sa ilalim na spam. 250 din ang ating bentahan. So ito yung isa din display natin sa taas para makita sa harapan. Kasi ito medyo nakatago na takpan dito sa likuran. So may din-display tayo dito para makita ni customer. Ayan, so marami pa tayong mga condiments dyan. And bago pa lang bili ang ating itlog mga kasari, no? So ang itlog pa lang ngayon ay medyo bumaba na. Gawa siguro dahil tag-init. Ang per tray ngayon ay 225, large na yon. Ito. So, ang bentahan ko dito ay 9 pesos ang isa. Kung may bibili per tray, benta ko ng 250, may 25 pesos lang tayo na tubo dyan mga kasari. Tapos, ito yung ating, meron pa tayo dito, ito, pero bakit ganitong binibenta mga kasari. Yan, 15 pesos lang yan. And meron tayong mga pansit-pansit, condiments, may mga sugar. Ayan. Magre-refill na naman tayo ng ating mantika kasi konti na naman. At ayan yung ating iba pang mga condiments dyan. And ito. Ito yung mga dilata natin with matching prices na tayo mga kasari. Kasi lagi akong umaalis dahil mainit. So iba ang tinatao ko dito sa aking tindahan. So kailangan meron tayo mga papresyohan dito na nakalagay para hindi tayo malugi. Kung hindi alam ng nagtitinda mga kasari, so dapat meron tayong mga papresyo sa ating mga paninda. Ayan. And bago din palang order ang aking mga swak to. Ayan, ito. And mabenta ngayon mga kasari si tubig, no? Yung mga mineral waters natin, hindi pa yung magkakapakawala dyan kasi mas mabenta siya kaysa sa soft drinks. Mas mabenta si mineral water kaysa sa soft drinks and yet mas malaking kinikita natin dito kasi bentahan ko nito ay 20 pesos. So malaking kita natin sa mineral water kontra sa mga pa-plastic natin na mga soft drinks. And dito naman na area mga kasari ay yan. Ito yung aking mga kape-kape. So, ang topic natin mga kasari ngayon is about sa ating mga kape-kape and mga gatas and ating mga energy. So, ito mga kasari, dapat talaga hindi sila nakasabit dito sa harapan. Kasi kung sinabit mo ito sa harapan, madali siyang matakaw-init siya mga kasari. So, titigas talaga ang ating mga paninda. At dito tayo masisiraan. Ito yung disadvantage kapag sobrang mainit ang area na nakuha nating sari-sari store and pasukin sa araw. So masisira ang ating mga panindang mga kape. So kaya ang aking mga kape ay hindi na nakasabit. Dito na lang nilagay ko dyan. Piningas-pingas ko na. Hinati-hati ko na. Nilagay ko na lang dyan. At hindi na rin ako pala mga kasari nag-order masyado ng mga kape. Kasi yung mga kape ngayon, hindi masyadong mabili. Dahil mainit ko lang masyadong nagkakape kasi nga mainit. So ang tendency na naman ng mga kape natin, kung maramihan tayo mag-order, kung ang ating tindahan ay sobrang mainit talaga, so malulugi tayo kasi titigas talaga ang ating mga kape. Kaya kung ako sa inyo mga kasari, ang mga kape nyo ay tago-tago nyo muna. Ilabas nyo lang kung talagang mabili na ng kape, kagaya ng tag-ulan. So ngayon ay sobrang init pa mga kape, parang hindi masyado napapansin, wala masyado nagkakape. So kaya nandyan muna sila sa ilalim, tinagay ko dyan sa corner na yan para hindi talaga masisinaga ng araw. And ito mga kasari, meron din tayo dito mga nagaraya. Sinagaraya mga kasari ay 21.75 ang puhunan dito sa amin. So, binibenta ko siya ng 25 pesos. Meron lang tayong 3.75 centavos. Yung mga kape, yun yung natira ko mga alak. Ayun yung mga alak ko doon sa harapan. And yung mga kape na nakasabit ko is talagang sa loob. Meron akong sa loob na nakasabit dyan yung mga birds tree natin. Mga tang, kasi pangat naman kung talagang walang nakasabit. So, meron lang tayong dalawang linya, dalawang line. Pero ito ay nasa loob na. Hindi na siya dito sa harapan talaga mismo na masisinagan siya ng araw. Para iwas tayo alugi sa ating mga paninda. Okay lang yung mga kasari, yung ating mga shampoos and mga powders. Okay lang na ilagay mo medyo masinagan ng araw. Okay lang yan. Pero wag lang ating mga kape, mga swak, mga energy. Ayan, yung mga pangtimpla natin. Dapat ay pasok-pasok natin dito kasi sobrang init na, no? Lalo na kung ating kesame naman ay mababa. So, maiinitan talaga ang mga paninda. Kaya, dapat, hindi mo na kung maaari lang, hindi mo na magsabit-sabit. Ipaupo na lang muna ang ating mga paninda para iwas tayo sa tigas. Hindi masisira. So, mga kape ko na yan, ayan, ay nandyan yan sa loob. Ito yan sa loob. So, hindi yan masyadong direkta sa sunlight, mga kasari. So, ayan yung ating stock ngayon. Ito yung aking store update and marami pala akong biniling mga bigas mga kasari doon. Bagong order ko yan ngayon. So far naman sa bigas hindi ako nagbabago ng presyo kasi nagbababa lang naman ng 50 pesos to 25 pesos per sack. So pag nagbabago na naman tayo ng patag price,
mahirap gumawa ng patag price. And hindi pa talaga advisable magbago ng presyo kasi ang binaba ay kakapiraso. And then, dito naman mga kasari sa ating mga sabon, ayan pa sila. Ayan. So, time check tayo mga kasari is 10:40 ng umaga. So, medyo masinag-sinag ng araw, mataas-taas ng araw sa taas. At yun lang ang aking share ngayong araw mga kasari. At ito yung ating mga stocks dyan sa babaw. At ito pa, especially itong mga kasari ha, dapat hindi maarawan. Sensitive yung mga palaman. Madali masira, kaya dapat ipasok-pasok. Kaya nandito siya sa ibabaw ng ref, so hindi yan naiinitan. Sinaki share ngayong araw. Thank you so much guys for watching. Happy selling sa aking mga kapakasari-sari store dyan. Ingat and God bless everyone.